Sa unang tingin mo kay Ana de la Cruz, mukha lang siyang pangkaraniwang babae. Maputi, chinita, at simpleng pumorma. Pero maniniwala ka bang ang babaeng ito na may maamong mukha, psychic aswang hunter pala? Isa siya sa mga nakasama natin sa una nating pag-imbestiga tungkol sa mga pagsalakay ng aswang ilang linggo na ang nakakaraan. Nakita ng dalawang mata ko, nakausap ko at nakaharap ko yung aswang. Ayoko na magsalita. Tama na, naririnig nila ako eh. At nitong nakaraang linggo lang, muli niyang ipinakita ang kanyang kayang gawin nang madetect niya ang presensya ng isang aswang gamit ang isang bote ng langis. Naman mo ha, iinit siya ha. Pag nandito pa siya ha. Relax lang ha, kabado ka. Relax na natin kung may bubble pa kayo, Jimmy. Wag ka na din on na dyan. Push up na. Umiinit siya. Palapit eh. Palapit siya ng palapit. Anong nararamdaman mo, kapatid? Mainit. Andito na init, palapit siya Mainit siya. Huwag ka nang lumapit ha. Dito na, aalis na kami. Andito na, ayan na. Mainit na siya. O, ayan na, o. Tara na. Pwedeng umalis na tayo. Bukod sa kakayahang makatunto ng aswang, si Ana, isa ring psychic at medium. Sa isang tingin, magagawa niya raw malaman ang nakaraan mo. At kung malakas ang loob mo, kaya ka rin niyang ipakausap sa bulto. At ngayong hapon, ipabahagi sa atin ni Ana ang mga detalye sa likod ng kanyang mga hindi ordinaryong talento. Isang hindi ordinaryong tao, Ana de la Cruz, live sa Hot TV. Mga kaibigan, katulad po ng sinabi ko kanina, makakasama po natin isang paranormal expert. Narito po siya ngayon, Miss Ana de la Cruz. Hi, Ana. Hey, welcome to Hot TV. Welcome. Okay, gusto ko munang simulan ang aking tanong, no? Bago ko sundan lahat yan. Ikaw kasi ang talagang naniniwala sa aswang, hindi ba? Opo. Bakit ka naniniwala sa aswang? May nangyari ba na... Bakit napunta ka dito sa paniniwala ng aswang? Kasi po, meron pong mag-anak na humingi ng tulong po sa akin na yung kanyang nanay na talagang aswang, gusto na po nilang matahimik na po kasi matanda na. Yung bang lahi po, hindi po nila maisalin dahil ayaw po ng mga anak. Ana, parang sinasabi mo dito, actual, talagang meron kumausap sa'yo na inamin na ang kanyang nanay ay aswang. But can't anyone just claim, I can go to you and say, I'm an aswang? Or meron bang proof? Meron po. So anong nangyari doon? Pinuntahan po namin sa bahay, kita po namin talaga yung nanay niya. Matanda na pero bata pa po ang itsura niya. Like, how old? Mga nasa 100 na po. Oh, Tapos, yun nga. Sige, tuloy mo. Medyo... Tapos po, ang itsura po niya medyo mahaba po ang dila. Hanggang dito na. May time na naggagaganon siya. Di yung mga anak po, kinausap yung anak na lalaki, sasalin sa kanya, ayaw po niya tanggapin dahil hindi niya gusto yung ganon. So parang, lilinawin ko, gusto may paliwanag. Mamamatay yung matanda, pero hindi siya namamatay kasi kailangan niyang isalin. Opo, isalin po. Parang anong isasalin? Parang may something pong bolang lumabas. Pwedeng bola, yung nakikita natin sa pelikula. Totoo pala yun, para sa'yo. Lumalabas yung bola at kailangan isalin. Pag hindi tinanggap ng kamag-anak niya, hindi pa po siya mamamatay. Maghihirap pa po siya hanggang wala po siyang nasasalinan. na-witness mo to, ano? Opo. Kasi po, pinunta namin sa bahay, kinausap po namin yung 3 anak. Sabi namin, itong oras na to, kung gusto nyo mamatay yung nanay nyo, ihanda nyo na yung sarili nyo. Kasi ipalalabas at pasusukan namin yung batong nasa loob ng katawan niya. Tapos, Okay. I have a question. Pag yung nanay niya aswang, the kids, hindi. They're not. hindi pa naman po. Okay. Pero po, pinatitikman na po nila ng konting mga something na dapat matikman para maging Katulad active. ng ano? Kasi po sa probinsya daw po nila, maliliit pa lang daw po sila, yung nanay nila at yung tatay niya pumupunta daw sa likod ng bahay. At itong tatay ang nagbabantay sa nanay para hindi makita yung bata kung ano ginagawa ng nanay niya. Pag uwi, pagising na sa umaga, meron na silang kinakain na adobo, na bituka, na isaw. Yun ang pinakakain sa kanila, kaya nagiging active sila. Malakas ang pakiramdam nila kapag sila yung pinag-uusapan ng tao. Ayun.
Medyo mahabang proseso ito, no? Yeah. Maraming pwedeng pag-usapan tungkol dito. Siguro, mag-part 2 na lang tayo about this. At maraming salamat sa iyo, Ana. At magkakaroon pa tayo ng pag-uusap tungkol dito sa mga aswang. Meanwhile, mga kaibigan, abangan po ang part 2 ng aming report sa aswang phenomena sa Bulacan, Bulacan. We'll be back. Don't go away.